Magandang araw po. Tawagin mo na lang akong John. Nangungupahan ako dati sa Fortune Marikina. Pero lumipat ako sa Mandaluyong dahil sa isang nakakapanindig balahibong alaala. Kahit nga ngayon, habang tinatype ko to, ay di ko pa rin maiwasan na matakot dahil sa pangyayaring yon. Pero ready na po akong ikwento sa inyo itong naranasan ko. Nung unang araw ng paglipat ko doon sa inuupahan ko sa Marikina, matapos kong ayusin ang mga gamit ko, ay naisipan ko munang tumambay. Marami pa naman akong oras noon at linggo naman. Chinek ko yung itsura ko sa isang lumang salamin na naasabit sa dingding ng kwarto. Bale kasama na yon sa inupahan ko. Bigla kong naisip kung mataas ba ang value ng salamin. Antik kasi yon at mukhang maganda. Samahan pa na magandang lalaki din naman ako sa reflection. Joke lang po. Napangiti ako nun dahil GGSS talaga ako nun. Dumaan pa ang ilang araw at naging normal naman ang lahat. Mas naging feel at home ako doon sa apartment na yon. Pero nung tumagal na, napansin kong may hindi pangkaraniwan doon sa refleksyon ko sa salamin. May isang hugis na tila ba sugat na unti-unting sumusulpot sa mukha ko. Naisip ko na baka madumi lang yung refleksyon, kaso hindi yun matanggal. Yun lang kasi yung salamin doon sa apartment. Wala akong sariling salamin. Kumbaga, nati-check ko lang yung itsura ko kung hindi doon sa lumang salamin ay sa phone ko o kaya kapag nasa labas. Pero wala naman. Kinapa ko yung mukha ko, pero yun nga, wala naman akong nakapang sugat. Nangamba na ako nun at ginugol ko yung oras ko sa pagsusuri ng sarili. Naisip ko rin noon na baka dala lang ng pagod at puyat dahil nga kakalipat ko lang noon at maraming kailangan ayusin. Tapos busy pa sa trabaho tuwing umaga. Kinabukasan paggising ko, sinadya kong manalamin agad para tingnan kung may sugat pa sa mukha ko. Pero wala na. Kaya naman sigurado ako noon na dala lang yun ng pagod at puyat kaya namamalik mata. Pero may kakaiba akong pakiramdam noon na parang may tinatagong lihim yung lumang salamin. Gabi-gabi ko kasi nakikita noon yung refleksyon ko na may sugat sa mukha at habang dumadaan pa ang araw ay lalo itong lumalaki at lumalalim. Hanggang sa naisip ko nga na may diferensya talaga yung salamin na yon. Isang gabi pa ang dumating at nakita kong nagdurugo na yung sugat sa aking refleksyon. Kahit na wala naman, tinawakan ko ang mukha ko para malaman. Wala akong nakapang dugo pero nakakapagtaka. Kanang kamay kasi ang ginamit ko para kapain ang mukha. Pero bakit sa kabila yung ginamit niya? Iba dapat kung nasaan ang posisyon ng kamay ko, yun din dapat ang magre-reflect sa salamin. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako noon o tama ang nakita ko. Kaya naman sinubukan kong kapain muli at tingnan mabuti kung kanang kamay din ba ang gamit ng refleksyon sa salamin. Pero yung kabila pa rin talaga. Napabuntong hininga na lang ako noon at isinantabi muna ang isipin. Napaaraming tanong noon ang pumasok sa isipan ko. Kung guni-guni lang ba talaga o may kakaiba talaga sa salamin na yon. Hindi ko rin naman siya maalis doon sa pwesto. Dahil parang nakadikit siya sa dingding. Hindi ko na alam ang gagawin at paniniwalaan. Kaya naisip kong magtanong sa isa kong kaibigan na tawagin na lang natin July. Sinabi ko sa kanyang bisitahin ako sa aking apartment dahil may ipapakita ako sa kanya. Hindi naman siya nagdalawang isip na puntahan ako. Una ay pinakilatis ko muna sa kanya yung salamin. Napansin din niyang kakaiba ang kanyang refleksyon. Dahil parang mas maganda siya doon o mas nag-glow up kumbaga. Pagkatapos ay kinuwento ko na sa kanya ang mga nangyari. Yung tungkol sa sugat ko sa muka doon sa refleksyon at yung kabilang kamay ang nakikita doon sa salamin. Sinubukan namin nung itaas ang kanyang kanang kamay. Sakto na sumabay ang refleksyon sa kanya. Kung anong side yung tinaas niya, yun ang nakikita sa refleksyon na normal naman. Wala ring lumitaw na sugat sa kanyang muka. Naisip ko na gabi lang ako nakakaramdam ng kakaiba sa salamin. Kaya sinabi ko sa kanya na hintayin naming maggabi. Pero hindi na siya pumayag noon dahil pagagalitan daw siya ng magulang niya kapag gabi na siya nakauwi. Pinayuhan lang din niya ako na magpatawas dahil baka may nagmumulto na raw sa akin. Siguro nga ay matutulungan ako ng magtatawas sa problema ko. Naghanap ako online ng legit na malapit na albularyo. Lumabas muna ako noon sa apartment para bumili ng ulam.
Nagulat ako nang pagkabalik ko, nakita ko si Juday na naghihintay sa akin. Nakaupo siya sa kama at nakatingin ng mapanukso. Bigla ko siyang tinanong ng kung bakit siya naroon, gabi na. Ang akala ko hindi siya pwedeng gabihin. Hindi siya sumagot at ngumiti lang sa akin. Naupo naman ako sa tabi niya at niyaya siyang kumain. Tumango lang siya at ngumiti. Pagkatapos nun ay hinanda ko na yung binili kong hapunan. Nagsandok na ako ng kanin at ilipat sa mangkok ang ulam. Binalikan ko si Juday sa kwarto para yayain na kumain. Mukhang nahihiya at ayaw pang tumayo. Kaya naman hinawakan ko ang kamay niya at pilit na hinila. Habang ginagawa ko yun ay napalingon ako sa salamin. Sa gulat ko ay nabitawan ko ang kamay ni Juday. Gulat na gulat talaga ako nun dahil walang refleksyon si Juday sa salamin. Napatitig ulit ako sa kanya. Pagkatapos ay muling lumingon sa salamin. Wala talaga siyang refleksyon. Naguguluhan na ako nun kaya pumunta ako ng kusina. Bigla kong naalala ang doppelganger at para makumpirma, tinawagan ko si Juday. Ilang saglit lang ay sinagutan niya ang phone. Tinanong ko kung nasaan siya. Ang sabi niya, kakauwi lang daw niya ng bahay. Kung si Juday ang kausap ko noon sa telepono, sino yung nasa kwarto ko? Muli akong pumasok ng kwarto para tingnan si Juday. Nagtayuan ang balahibo ko sa atawan dahil sa nakita ko. Andun pa rin si Juday o ang doppelganger niya. Naatitig siya sa akin ng masama at meron siyang sugat sa muka. Yung sugat na nakikita ko sa gabi tuwing nakatingin ako sa salamin. Nakumpirma ko ngang hindi totoong si Juday yung kasama ko sa bahay. Sa sobrang kilabot ko ay napatakbo na lang ako palabas ng apartment. Naghintay ako ng ilang minuto sa labas ng bahay bago muling pumasok sa loob. Pag-check ko ng kwarto at sa buong kabahayan, wala na yung doppelganger ni Juday. Alam kong hindi ako mapapanatag ng mag-isa sa loob ng apartment. Nagdakad-lakad na lang ako buong gabi at nagpalipat-lipat sa mga convenience store para magpalipas ng oras. Buti na lang at weekend nun at walang pasok kinabukasan. Mga umaga na ako bumalik ng apartment. Nagsabi ako noon sa landlady ko na aalis na ako. Nagdahilan na lang ako na babalik na ako sa bahay para alagaan ang may sakit kong magulang kahit wala naman talaga. Nag-ayos na ako ng mga gamit nung araw na yon at nag-impake. Yun na rin ang huling beses na tumapak ako sa apartment na yon. Sa ngayon boss, okay naman ang nalipatan ko. Mas malapit siya sa workplace ko at walang pagpaparamdam. Mag-iisang taon na rin ako sa nilipatan kong apartment. Ito lang ang kwento ko boss. Sana ay mabasa ninyo. Hello po Sir Bob. Ako pala si Boyet at nakatira sa Antipolo. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo itong hindi ko makakalimutang karanasan noong bata pa. Meron kasi kami nung isang malaking salamin na naalagay sa aking kwarto. Ilang taon din yung ginamit ng lola at ni mama. Kumbaga, pamana o pinagpasapasahan na. Nakapwesto yun malapit sa aking kama. At dahil nakatapat ng salamin yung kama, sa tuwing gigising ako sa umaga ay lagi kong nakikita yung itsura ko. Pero sa loob ng ilang buwan nun, nagsimulang nangyari ang mga hindi maipaliwanag na bagay. Kada gabi, habang tahimik, bigla akong maigising dahil sa malalakas na hakbang. Sa una, akala ko panaginip lang. Pero unti-unti kong naisip na hindi yun isang ordinaryong ganap lang. Yung unang hindi ko maipaliwanag na nangyari nang maalimpungatan ako ay nung pagharap ko sa salamin ay nakita ko ang sarili na refleksyon. Pero hindi ito nakahiga. Para bang dahan-dahan itong naglalakad. Pabalik-balik yung refleksyon ko. Dahil sa pagkagulat nun ay napatayo ako. Kinusot ko ang mga mata. Matapos yun, nakita ko na ng maayos yung refleksyon ko at wala nang kakaiba. Naisip ko na baaguni-guni lang kaya bumalik na ako sa pagtulog. Mga ilang araw pa ang lumipas at naulit na naman ang pangyayari. Nakita ko na naman na naglalakad yung refleksyon ko
Kahit na nakahiga naman ako. Babangon sana ako, pero hindi na ako makabangon. Hindi ako makatayo. Yung para bang naatali ako sa kama. Hindi ko maigalaw ng buo yung katawan ko at para bang may mabigat na bagay na naadagan sa akin. Yung refleksyon ko naman sa salamin, kita kong mabagal pa rin naglalakad. Pakaliwa, pakanan, paulit-ulit. Hanggang sa bigla na lang itong huminto at tumitig sa akin. Matapos yun, lumapit yung refleksyon na yun patungo sa salamin. Yung para bang lalabas siya mula sa salamin na yun. At yun nga, nakalabas yung refleksyon ko sa salamin at dahan-dahan itong lumapit sa akin. Nang tuluyan itong lumapit, ay pumatong ito sa akin at sinakal ako. Hindi ako makahinga noong mga sandaling yun. Pairamdam ko, anytime ay tatawid na ako sa kabilang buhay. Gusto ko sanang sumigaw at humingi ng tulong nun, pero walang boses na lumalabas. Mumunting ungol lang na napakahina naman. Hanggang sa maaramdam ako ng malabig na tubig sa muka. Yun ang dahilan para mahimasmasan ako at tuluyang magising. Nakita ko nun si mama na binuhusan pala ako ng malabig na tubig para magising. Binabangungot raw ako at kanina pa raw nila ako ginigising, pero di raw talaga ako magising. Nagdididiryo na raw ako, kaya nataranta sila at binuhusan na lang ako ng malamig na tubig. Buong akala ni mama ay mamamatay na ako. Laking pasalamat ko na lang sa kanya na hindi nagtuloy-tuloy yung bangungot ko. Iniisip ko nung sandaling yon kung bakit ako nanaginip ng masama o kung panaginip pa talaga yon. Dahil kaya yon sa salamin o dahil sa sobrang pag-iisip at pagod sa school. 12 years old pa lang ako noon. Sinamahan ako ni na mama at papa noon nung gabi para matulog at hindi na muling naulit pa yung bangungot. Hindi ko nasabi sa mga magulang ko yung tungkol sa salamin dahil hindi pa ako sigurado na yun talaga yung nagdudulot ng masamang panaginip. Ayaw ko rin silang sobrang mag-alala. Ikinuwento ko na lang ang lahat ng mga hindi ko maipaliwanag na karanasan sa nakatatanda kong kapatid na si Maria. Inamin ko sa kanya lahat ng mga nangyari at nakinig naman siya. Nabanggit pa nga niya na parang horror movie yung kinuwento ko sa kanya. Noong mga sumunod na gabi, mas naging maingat kami. Nagplano kami ni Ate Maria na i-record yung pangyayari gamit yung video camcorder. Noong mga panahon kasi na yon ay wala pa aming cellphone. Pero noong mga oras na yon, walang makitang kakaiba sa video o yung parabang iniiwasan itong magpakita ng kakaiba kasi naka-record. Takot kami sa kung anong pwedeng mangyari. Nung isang sumunod na gabi, bilog ang buwan nun at nagkaroon kami ng kakaibang karanasan. Habang nag-aayos kami ng kwarto ni ate, bigla kong nakita yung refleksyon ko na unti-unting tumatayo kahit nakaupo naman ako noon sa kama at inaayos ang mga damit. Naatayo yung refleksyon ko at naatitig sa akin. Itim na itim ang mga mata niya. Tumigil kaming dalawa ni ate sa ginagawa namin at hindi kami maapaniwala. Palabas na sana kami ng kwarto nang biglang lumabas yung refleksyon ko mula sa salamin. Hindi namin mabuksan ang pinto. Ang ginawa ko, dali-dali kong kinuha yung video camcorder para i-record yung mga nangyayari. Pero hindi siya mahagip doon sa video. Hanggang sa mamalaya na lang namin na nanigas kami sa kinatatayuan. Pareho kaming hindi maagalaw ni ate. Nagkatitigan kami habang yung nakakatakot na refleksyon ko ay bigla kaming sinakal dalawa ni Ate Maria. Pinipilit namin magpumiglas pero hindi namin magawa dahil nga hindi kami maagalaw. May hinang ungol lang ang nagagawa namin ni ate. Hanggang sa bigla na lang akong nagising nang makaramdam ako ng sampal sa muka. Ginigising pala ako noon ni mama. Nakita kong nasa sahig ako. Pati si ate ay nakita kong katabi ko na pagising rin. Pareho kaming nakatulog sa sahig at binangungot. Nag-alala daw sina mama at papa dahil pareho daw kami binabangungot dahil umuungol daw kami. Bigla akong napatingin sa salamin para tingnan ang refleksyon ko pero normal naman ang lahat. Doon na ako nag-decide kasama si Ate Maria na ikwento ang lahat ng mga nangyari sa akin at sa amin dalawa. Dahil doon ay tinanggal na sa kwarto ko yung lumang salamin at dinispose na nila. Simula nga noon ay hindi na ako binabangungot pero na-trauma din ako na tumingin sa salamin.
Hindi ako palaging nananalamin at wala rin salamin sa kwarto ko, maging sa banyo namin. Iisa lang ang salamin sa aming bahay. Hanggang dito na lang po, sir. Salamat sa pagbabasa. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si James, 25, at nakatira sa Isabela. Itong kwento ko ay tungkol sa lumang salamin na ipinamana pa ng namayapa kong lola. Wala na akong mga magulang dahil naaksidente sila nung bata pa lang ako, at ang naiwan na lang sa akin ay ang aking lola nun. Pero yun nga, wala na siya, kaya mag-isa na lang ako sa buhay. Ipinamana sa akin ni lola ang lumang bahay na tinitirhan ko ngayon. Sa bahay na to na rin ako lumaki, kaya okay lang sa akin ang lahat. Pero yun ang akala ko. Mula kasi nang mawala si lola, ay nakakaramdam na ako ng kakaiba sa bahay. Nawiwirduhan lang ako minsan, pero nakakaramdam ako ng kaba. Minsan kasi, nagigising na lang ako ng 3:00 na pinagpapawisan. Tapos makakarinig ng yabag ng paa. Pero alam ko namang mag-isa lang ako sa bahay. Minsan naman ay may mga gamit na nauhulog. Nung una ay inakala kong kagagawan lang yon ng mga pusang naglalampungan. Pero wala naman pala akong nakikitang pusa sa bahay. Kaya naman naisip kong may nagpaparamdam na sa akin. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga gamit na iniwan sa akin ni lola, ay may naramdaman akong kakaiba. Naatingin ako noon sa lumang salamin nang mapansin kong may hugis ng tao sa likuran ko. Isa yung anino, pero hindi yun nanggagaling sa akin dahil nasa bandang ibaba ang anino ko. Tumingin naman ako sa likod pero wala na ito. Pero nang sulyapan ko ulit yung salamin ay naroon na naman siya. Hindi siya gumagalaw, kumbaga steady lang. Kinilabutan ako noon. Pero sa kabila ng takot ay nagpabalik-balik ako ng pagtingin sa salamin at sa likuran ko. Kita ko lang ang refleksyon ng anino na hindi gumagalaw. Pero habang tumatagal ay parang lumalapit to sa akin. Kaya naman nagdesisyon akong tumakbo papalayo. Sa di malamang dahilan ay parang may puwersang pumipigil sa akin para hawakan ng doorknob. Parang napako rin ako sa kinatatayuan ko at hindi ako maagalaw. Bigla kong naramdaman na may humawak sa balikat ko na napakalamig. Doon na nagtayuan ang mga balahibo ko. Maya-maya nun ay bigla na lang ako naagalaw. Napaharap ako sa salamin at wala na doon yung anino. Agad kong binuksan ang pinto para lumabas. Di ko makalimutan yung pangyayaring yon at naguguluhan pa rin ako. Nakwento ko yon sa kaibigan pero ang sabi niya ay baka pagod at puyat lang. Baka kung ano-ano ang nai-imagine ko, lalo at kamamatay lang ni lola nun. At dati naman na daw akong nakatira sa lumang bahay. Pero bakit ngayon lang daw nangyari yon? Naisip ko rin noon na baka dala lang ng pagod, puyat, stress at lungkot dahil sa pagkawala ni lola. Sinubukan ko na lang kalimutan yung pangyayaring yon. Pero mula nung araw na yon ay naiilang na ako o iniiwasan ko nang tumingin o humarap doon sa lumang salamin ni lola. Hindi ko alam kung sino o ano ba yung aninong yon o baka produkto lang ng utak ko. Pero matapos yon, may mga hindi maipaliwanag na naman na bagay ang nangyayari sa bahay. May mga times na bigla na lang hindi nag-on yung ilaw kahit hindi naman pundi ito o hindi brown out. Tapos may mararamdaman na lang akong parang humawak sa braso ko na malamig. Pag nagbukas yung ilaw, mapapansin ko sa may salamin na may anino sa gilid. Hindi ko kita ng buo. Iniisip ko na lang na refleksyon yun ng anino ko at walang weirdong nangyayari. Hanggang sa isang gabi, nang aksidenteng mapatingin ako sa salamin, ay nakita kong parang gumalaw yung sobrang itim na anino at alam kong hindi ko anino yon dahil iba ang galaw niya sa galaw ko. Dahil hindi na ako mapakali nun, kinuha ko ang lumang salamin at nilagay ito sa bodega para siguro matigil na rin yung ibang mga pangyayari. Ilang araw din na tumahimik ang buhay ko doon sa lumang bahay. Isang gabi, habang nag-Facebook ako, ay may napansin akong ingay sa may bodega.
Yung para bang may kumakalampag at nababasag ng paulit-ulit. Naisip ko na baka may nanloob na o baka pusa lang yon na nakapasok sa bahay. Dali-dali kong chinek yung bodega. Pero pagtingin ko ay wala namang nagulo o nabasag. Yung lumang salamin ay andoon pa rin. Hinayaan ko na lang at nagbalik na ako sa kwarto. Mga madaling araw na yon nang bigla akong magising dahil sa ingay. Mas tumindi pa ang ingay na para bang may nagbabagsakan at kumakalambag na sa may bodega. Kinabahan na ako noon, pero dali-dali akong pumunta ng bodega. Naisip ko rin na baka dahil sa ingay, nagagambala na yung ilang mga kapitbahay ko. Pagbukas ko ay maayos naman ang bodega at walang kaingay-ingay. Pero dahil naiinis na ako, kinuha ko yung martilyo para basagin na yung lumang salamin. Naisip ko kasi na baka yun talaga ang dahilan ng mga pagpaparamdam sa bahay ni Lola. Nung iaangat ko na sana ang martilyo para basagin yung salamin, tila ba hindi ako maagalaw. Yung parang may puwersang pumipigil sa akin. Pagtingin ko sa salamin, biglang sumulpot yung kakaibang anino. Nasa may likuran ko siya at para bang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Gusto kong sumigaw nun para sana humingi ng tulong. Pero hindi ko maibuka ang bibig ko. Yung para bang naparalisa yung katawan ko. Nagdasal na lang ako ng paulit-ulit sa isip ko ng Our Father. Matapos ng ilang sandaling pagdarasal ko sa isip, ay biglang nawala yung anino at muli akong naagalaw. Hindi na ako nagsayang ng oras nun at binasag ko ang lumang salamin. Nagpasensya na lang ako sa lola ko na namayapa. Dahil ang salamin na yon na matagal nang nasa lumang bahay ay ang palagi niyang ginagamit nung nabubuhay pa siya. Nilinis ko ang bodega dahil sa mga nagkalat na bubog at pagkatapos ay tinapon na ang sirang salamin sa basurahan. Simula nun ay nawala na yung pagpaparamdam sa bahay. Ang ipinagtaka ko lang ay nakita ko lang yung aninong yon sa lumang salamin ni Lola at hindi naman sa salamin sa banyo o kaya sa kwarto ko. Naglagay na rin ako ng asin sa iba't ibang parte at sulok ng bahay. Cleansing agent daw yon para mawala ang masamang enerhiya sa bahay at maprotektahan din ako sa ibang mga elemento o kaluluwa na maaaring manggulo sa akin